na tayo, Riz. Saad niya sabay lapag ng aming pagkain. Nandito kami ngayon sa cafeteria at todo ang review dahil mamaya ay may long test kami. 5 months na mula nang maging kami at masasabi kong mas lalo kaming nag-improve sa pag-aaral. Eto na din kasi ang bonding namin. Eto naman, pang ilang page na tayo. Saad ko habang ngumunguya ng aking ulam. Nilipat niya naman at nagbasa na muli. Ganyan lagi ang routine namin. Kain ng sabay, aral ng sabay, uuwi ng sabay. Hindi naman nakakasawa, basta siya ang kasama. Happy birthday, Riz! Bati nilang lahat sa akin. Agad naman ako nagpasalamat at kinuha ang kanilang mga inihandang regalo. Happy birthday, babe! Saad ni Kilian. Sabay halik sa aking pisngi. Narinig ko naman ang hagik-hik nila mama sa gilid. Kaya naman medyo naiilang ako. Nandito kami ngayon sa rooftop ni Kilian. Pinapanood ang mga stars. Napalingon naman ako sa kanya at ngumiti. Alam mo, wala na akong mahihiling pang iba dahil nandito ka na. Nakangiti kong Saad sa kanya. Agad naman siyang napalingon at ngumiti na rin. Alam mo, hindi din ako naniniwala sa love na yan kasi bata pa tayo. Pero nung dumating ka, bigla na lang nagbago ang lahat. Sana ikaw na talaga. Ano ka ba? Ako na talaga. Kasi pag iniwan mo ko, hindi kita titigilan hanggang sa maging akin ka ulit. Natawa naman ako at bumalik na sa pagtingin sa langit. Natapos naman ang birthday ko na puno ng saya. Kinabukasan ay maaga na naman ako nagising dahil lagi na akong hatid sundo ni Kilian. Dito na din kasi siya nag-aalmusal. Dahil madaling araw pa lang ay wala na daw si tita kaya wala daw siyang kasabay. Good morning, babe. Saad niya sabay halik sa aking pisngi. Binati ko rin siya at umupo na rin para kumain. Pagkatapos ay agad na rin kaming umalis para pumasok. Pagdating ay agad din kaming naglakad sa hallway. Bro, Miss Madelia is calling you in her office. Saad ni Bray kaya naman nagpaalam muna si Kilian at pinauna na ako sa room. Nang maglakad na ako muli ay agad naman akong nagitla nang may biglang humila sa buhok ko at kinaladkad ako sa CR. Makipaghiwalay ka kay Kilian. Kung hindi magiging miserable ang buhay mo. Sigaw na Saad sa akin ni Cassie. Kasama ang mga espasol niyang alipores. At bakit ko naman gagawin yun? Sa palagay mo natatakot ako sa iyo? Saad ko sa kanya at inismeran siya. Nakita ko naman ang pagkairita sa kanya. Walang hiya ka. Sige, humanda ka. Humanda ka sa mga gagawin ko. Sabay sa bunot niya sa akin. Hindi naman ako nagpaawat kaya sumabunot na rin ako. Hoy, kayo, tumigil kayo. Pumunta kayo sa discipline's office now. Saad ni Ma'am Harper. Kaya naman, umawat na din siya at sumunod. Napagalitan naman kami at binigyan ng warning. Napasimangot naman ako at tumango na lamang. Hindi din naman naawat ang pagpapalitan ng masasamang tingin na namin ni Cassie. Pagkalabas ko ng office ay sinalubong naman ako ni Kilian at niyakap. Okay ka lang ba? Hindi ka ba nasugatan o... Kinalma ko naman siya at sinabing ayos lang ako. Cassie, huwag mong sirain ang buhay ko. At saka huwag mo sasaktan ng girlfriend ko. Pag sinaktan mo pa siya ulit, mayayari ka talaga sa akin. Napairap naman si Cassie at tinasan siya ng kilay. Hoy, natatakot naman ako sa iyo, Kilian. Well, tingnan na lang natin. Sa palagay mo, kaya mo ko? Pagbabayaran mo lahat ng ito, Kilian. Banta niya at umalis na. Inaya ko na din si Kilian na umalis. Dahil late na kami sa klase. Baliw, lagi ka talaga pinag-iinitan ng ulo ng babaeng yun.
Nandito kami ngayon sa cafe at kumakain na ng tanghalian. Ewan ko ba, basta. Hindi ako natatakot sa kanya, no? Saad ko at sabay subo na spaghetti. Napatingin naman ako kay Kilya na kanina pa tulala. Hoy, kain ka na. Ayos ka lang ba? Saad ko at hinarap sa kanya ang kutsara na may lamang pagkain. Sorry, dahil sa akin nasaktan ka ni Cassie. Sinubo ko na lang sa kanya ang pagkain dahil masyado siyang seryoso. Ano ka ba? Ayos lang ako. Kumain ka na. Huwag mo na seryosohin yun. Ngumiti naman siya at kumain ng maayos at isinawalang bahala na lang ang nangyari kanina dahil wala naman siyang magagawa. Pagkatapos ay bumalik na kami para sa huling klase. Napansin ko pa rin na hindi bumabalik ang sigla kanina ni Killian at parang malalim na naman ang kanyang iniisip. Nang hindi makatingin si mama ay agad ko naman siyang kinalabit at tinanong kung ayos lang ba siya. Tumango naman siya at hinawakan ng mahigpit ang aking kamay. Uwian na pero hindi pa din niya binibitawan ang aking kamay. Nakangiti na rin siya at madaldal na muli. Napangiti na lang ako sa aking sarili dahil bumalik na naman ang mood niya. Tara, date tayo. Napangiti naman ako ng todo at agad na siyang hinila. Narinig ko naman ang mga mumunting tawa niya dahil sa akto ko. Saan naman tayo magde-date? Ngumiti lang siya sa akin at sumakay na ng sasakyan. Napasimangot naman ako dahil ayaw niya sabihin kung saan kami pupunta. Agad naman ako namangha sa lugar na binabaan namin. Isang resto na malapit sa dagat at merong mga padlocks na mga couple. Hinila niya naman ako dito at bumili ng padlock. Binigyan kami ng pena, nagtitinda at sinabi ang gagawin. Magkahawak kamay kami habang sinusulat niya ang pangalan naming dalawa sa loob ng puso. Pagkatapos ay kinuha ko ang susi at binuksan na. Naghanap muna kami ng magandang lagayan sa kanila. Nagpicture pa kami dito saka naisipang kumain. Gusto mo pa? Ang lakas mo kumain ng seafoods. Saad niya sabay lagay ng hipon sa aking plato. Ang sarap kasi eh. Balik ulit tayo dito ha pag may time. Ngumiti naman siya at kumain na muli. 4 PM na pero nandito pa rin kami at enjoy na enjoy ang paglilibot. Bumili rin kami ng mga pagkain dahil sobrang sarap talaga ng mga ito. Bumili din kami ng keychain na pang couple. Sobrang saya namin at parang wala kaming problema. 6 PM na kami nakauwi. Hindi pa nga dyan dapat ako bibitawan pero sabi ko gabi na. Saka dapat sumunod pa din kami sa rules nila mama. Good evening tita, may pasalubong po ako. Paborito niyo po. Saad ko at lumapit sa kanya na nasa kusina. Nag-abala ka pa iha, pero salamat ha. Ngiting saad niya at saka kinuha ng mga pasalubong ko. Ano, kumusta kayo ni Killian? Balita ko lalo kayo nagiging magaling sa pag-aaral ha. Uy, maintain nyo lang yun ha. Ngumiti naman ako at tinulungan na si tita sa pag-ayos ng aking pasalubong. Ayos lang po kami tita, saka ayaw din po naming mabigo sila mama. Tumango naman siya. Nakita ko naman ang pagniningning ng kanyang mga mata dahil sa hipon. Naku iha, tataba talaga ako dito dahil sa'yo. Pero salamat ha. Akyat ka na, may pasok ka pa bukas. Magpahinga ka na. Nag-good night na ako at umakyat na. Ginawa ko muna ang routine ko saka naisipang matulog. Napatingin naman ako sa aking phone dahil umiilaw ito. At lumitaw ang text ni Killian. From Killian. Good night, sweet dreams. I love you. Napangiti naman ako at nag-reply na rin. Pagkatapos ay natulog na rin ako nang may ngiti sa aking labi. Itutuloy.